Samantala, target ng Department of Environment and Natural Resources na pabilisin pa ang kanilang serbisyo sa publiko kung saan isa rin sa isinusulong ng ahensya ang water filtration project para sa mga malalayong komunidad. Yan ang report ni Elijah Canlas. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na pabilisin ang serbisyo para sa publiko. Layunin nito na mapadali ang pagpoproseso sa mga dokumento at issuances na kailangan ng mga mamamayan sa nasabing kagawaran. Binigyang diin ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na isinusulong ngayon ang water filtration project para sa mga malalayong isla at barangay. Sa tulong ng proyekto ay bumaba ang presyo ng inuming tubig sa 2 piso mula sa dating 75 piso kada 5 galon. Target ng kagawaran na magtayo ng 59 na bagong water sites para sa 60,000 benepisyaryo sa taong 2026. Ang ating Water Resource Management Office sa ilalim po ng DNR ay nagtayo po ng isang water filtration project dito po sa komunidad na ito. At nakita po namin, kaming mga pumunta po doon sa island po na ito, kung gaano kalaki ang benepisyo sa mga tao sa komunidad. Dati-rati po, ang tanging pinagkukuhanan nila ng tubig ay isang deep well po doon sa kanilang island. At ibinabahagi po sa amin ng mga tao sa barangay na madalas po magkaroon ng mga sakit ang mga tao sa barangay. Samantala ay palalawigin din ang Enhanced National Greening Program o ENGP hanggang sa taong 2028 para sa reforestation. Binibigyan diin ng programa ang kabuhayan ng mga people's organizations sa pamamagitan ng pagtatanim at seedling production. Pinaiigting din ng DENR ang pagpapatupad ng Extended Producer Responsibility Act para sa recycling ng mga plastic. Obligado na ang mga malalaking kumpanya na bawiin ang kanilang mga plastic packaging na ipinakakalat sa pamilihan. So tingin namin malaki na ang may tutulong nito sa pagbabawas ng plastic in circulation because mandatory po ang obligasyon itong mga obliged enterprises kung tawagin para ma-recover yung mga kanilang plastic production at medyo hefty po ang ating mga penalties dito ayon sa batas. 5 million pesos for the first offense, 10 million pesos for the second offense, and for the third offense, 15 million pesos po. Mahaharap sa mabigat na multa at pagkakansela ng business permit ang mga kumpanyang hindi susunod sa nasabing mandato. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga LGU para sa pagtatayo ng Materials Recovery Facility o MRF sa mga barangay. Dahil sa kakulangan ng forest rangers ay gagamit na rin ng mga drones para mas mapaigting ang pagbabantay ng mga kagubatan. Tiniyak ng kagawaran na patuloy nitong babalansihin ang proteksyon ng kalikasan at ang pag-unlad ng ekonomiya. Hinimok din ni Cuna ang pribadong sektor at ang publiko na makiisa sa mga programa ng pamahalaan para sa kapaligiran. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.